Welcome to the capital of the Philippines. Welcome to Manila. Naitatag noong June 24, 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi, ang Maynila ay isang espesyal na lungsod that holds extreme historical significance. Share ko lang, alam nyo ba na for over 300 years ay nagmistulang city within the city ang Intramuros? Ito rin ang nagsisilbing sentro ng kultura at politika sa ating bansa noong panahon ng mga Kastila. Isa sa mga iniwang alaala ng nakaraan ng mga Kastila ay itong mga tranvia. Ang tranvia ay isang uri ng public transportation system na umiikot sa buong Kamaynilaan through a series of tramways o tracks na built-in sa mga kalsada noon. Pero who knew na itong tranvia din ang maghahatid sa isang mag-asawa mula Pasay hanggang Loton, at mula Loton naman ay bumiyahe sila pasantaan na Maynila upang simulan ang gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. At dinala nga kami ng aming paglalakbay dito sa panganay na lokal ng Iglesia ni Cristo, ang lokal ng Punta Santa Ana. Actually nga po, ayon sa matatandang mga kapatid, nabili nga po itong lupa na to sa halagang 820 noong unang panahon. At mula nga po noon, napagpasyahan na po ng pamamahala na magpatayo na po ng lokal. Kaya po noong 1937, pinatayo po ang semi-concrete na kapilya na nakikita nyo po ngayon. Pero sa kasalukuyang panahon po, hindi na po ito yung lokal na pinagsasambahan po ng mga kapatid ng lokal ng Punta, dahil meron na po kaming bago at modern na gusaling sambahan na full concrete na po, na ilang hakbang lang po mula dito sa kapilya po na ito. Sa kasalukuyan po, ginawa na po siyang museum ng iglesia na binibisita po ng mga kapatid at mga panauhin upang magkaroon po ng karagdagang kaalaman tungkol po sa naging history ng iglesia. Pero hindi dito natapos ang gawain ng kapatid na Felix Manalo. Dahil mula sa humble beginnings nito, dito sa Maynila, at patuloy pang lumaganap ang Iglesia ni Cristo hanggang sa makarating dito sa Pampanga. Share ko lang po sa inyo. Alam niyo ba na ang Pampanga ang unang probinsya na naitatag noong panahon ng Espanyol? Isa rin ang Pampanga sa 8 rays of the sun, represented sa ating Watawat. Ganon siya ka-espesyal. At noong 1918 ay umabot na mula Maynila hanggang Central Luzon ang kanyang pangangaral. At dahil dito ay naitatag ang kauna-unahang distrito o dibisyon ng Iglesia ni Cristo dito sa Pampanga. At nandito naman po tayo ngayon sa lokal ng San Fernando, kung saan matatagpuan ang District Office ng Pampanga East. Sasamahan tayo ng ating kaibigan at i-share niya sa atin kung paano nagsimula ang gawaing pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo dito sa Pampanga. Ang isa po sa mga unang lokal dito sa Pampanga ay ang lokal po ng Santo Tomas. At mula po roon ay dumami na rin po ang mga lokal na natatag dito sa Pampanga. Hanggang sa noong January 18, 1924 ay ipinasya po na matatag na ang dibisyon ng Pampanga. Noon po kasi ang tawag po ay dibisyon, hindi pa po distrito. At tuloy-tuloy lang ang naging gawain ng Iglesia ni Cristo. Kaya maraming lokal at distrito ang naitatag. At noong 1968, sa pangunguna ng kapatid na Eranio Manalo, ang nooy tagapamahalang pangkalahatan, ay isinagawa ang unang pagsamba overseas sa Hawaii, marking the first of many local congregations na naitatag sa ibayong dagat. At para po sa inyong kaalaman, narito po kami ngayon sa INC Museum, kung saan ay makikita nyo po dito sa aming likuran ang replika ng bahay plantasyon kung saan isinagawa ang unang pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa ibayong dagat sa Hawaii.
rest is history and still making history. Sa ilalim ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo ay napakaraming ibiniyaya ng Panginoon Diyos sa Iglesia ng mga makasaysayang pagtatagumpay na kinikilala maging ng mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo.